Hi everyone, it's me again and welcome to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is paano gumawa ng malambot at masarap na dough ng donut. So ito lang yung mga napakasimpleng ingredients. So meron tayo ditong bread flour, so tinatawag siyang first class na harina. And then ang first class kasi mas pinakamataas siya ng protein content. Nasa 11% to 12% ang protein content ng bread flour or first class na flour. So, mas mainam siyang gamitin para sa tinapay. Unsalted butter, sugar, 1 medium whole egg, medium around 50 grams, and then fresh milk or water, baking powder, salt, and instant yeast. So, pag gusto nyo mas commercial pa, you can use substitute water sa fresh milk. Gusto kasi mas special at mas malinamnam. So, I use butter and fresh milk. So, pag commercial, you can use shortening or lard and water. So, yung first natin gagawin is i-add natin yung mga dry ingredients sa ating flour. Sugar, baking powder sa isang gilid, then yeast. Okay, tip, huwag niyong pagtatabihin si salt saka si yeast, magkaaway sila. Ang okay, sugar and yeast. Nakaka-apekto po kasi sa alsayan ng tinapay. And then, ilagay natin sa ating dough mixer. So, pag wala kayong stand mixer, you can use mano-mano. Kamay lang po, pero mas matagal ang inyong mixing. Then, medium lang yung egg. Pag large ang itlog nyo, batilin nyo yung itlog, then magtimbang kayo ng 50 grams. Yun po yung tip ko. Then, speed number 1 muna tayo para ma-mix yung ating ingredients. So, last natin add yung butter kasi kailangan munang mag-dissolve yung sugar, yeast, salt sa ating dough using our fresh milk or water. Nakikita nyo medyo nahihirapan na yung mixer, pwede kayong mag-increase ng speed. Okay, so well combined na yung ating ingredients. It's time to add our room temp butter. Para hindi na po mahirapan yung mixer natin, dapat softened na yung butter natin. Huwag naman yung melted ha. Softened butter. And take note, unsalted. So pag gagamit kayo ng salted butter, huwag na lang kayo maglagay ng asin. I-omit nyo po yung salt. Okay? Then, continue mixing hanggang maging elastic yung ating dough. Okay, let's check our dough. Ito yung tinatawag na window pane test. So kapag window pane test, dahan-dahan yung pag-stretch. Ayan. Okay, so nakikita nyo elastic na siya. So meaning okay na yung dough natin. So ipa-ferment na natin yung dough natin for around 30 minutes. Okay, may extra ako ditong shortening or butter. So, ibabrush ko yung surface ng stainless table. Saka ko, i-transfer dito yung dough. Then, scrape lang natin yung side. Sayang naman ng dough na maiiwan sa mixing bowl. Yan. And then, nag-half recipe lang po ako kasi I use the KitchenAid. Baka hindi niya kayanin pag masyadong madami. So, ang ganda ng dough natin. So, it's normal, medyo malagkit yung dough natin. Huwag po kayong magtaka ha. Intentionally malagkit talaga siya. Okay. Yan.
So, i-form natin siya. Yan, di ba? Kapag na-need yung dough, tignan mo, kapag hinahampas-hampas mo, makinis. Makinis po siya. Then, bibilugin natin. Okay? And then, bago natin siya i-ferment, i-brush natin siya ng shortening kasi bawal siyang mag-dry. So, parang yung skin natin, pag dry, walang lotion, di ba? So, dapat may moist po siya para hindi siya mag-dry. Kailangan may shortening or butter. And then, since maliit lang yung dough ko, tatakpan ko siya ng mixing bowl. Pag malaki na kayo, plastic na ang i-wrap nyo. And then, i-ferment natin for about 30 minutes. So, after 30 minutes, i-roll na natin yung ating donut. After 30 minutes, eto na yung dough natin. So, fermented na po yan. Magdadas po ako kasi i-roll natin siya para hindi dumikit. So, light lang yung dusting natin. Very, very light naman. Huwag naman yung sobra. Kasi pangit naman pag sobra yung dust nyo. Okay? Ayan. Then, i-roll natin yung na-rest na dough. So, meron akong ruler dito. Bakit? Half inch yung thickness. Ayan. Susukatin natin ng half inch para yung donut natin pare-parehas yung kapal. Importante po yun. Okay? Kailangan half inches, 0.5 yung kapal ng ating dough. Tandaan nyo yan, ha? Para ano po, yung tip ko sa inyo, para pare-parehas yung thickness ng donut natin. Okay? Susukatin ko siya for half inches. Ayan. Okay? Then, hayaan nyo lang siyang ganyan, yung dough. I-rest nyo siya for 10 minutes. Bakit? Pag kinat ko na kasi to, pag kinat ko na kasi to, yun yung cause ng pagsishrink ng ating dough. Nagsishrink po siya. Kaya dapat, i-rest pa din natin siya for about 10 minutes. Then, after 10 minutes, doon na kayo pwedeng mag-cut. Okay? Gets nyo po. So, ito, I have donut cutter. Bili lang kayo sa online or sa mga baking store. Pag wala naman, kuha lang kayo ng bilog na bagay. And then, yung piping tip yung bilog, i-cut nyo sa gitna. Pero much better if you have this donut cutter na sa gitna. Diba, may donut din naman na hindi na kailangan butasan sa gitna. Pero both gagawa ako, yung walang butas, and then yung may butas sa gitna. Pero yung may butas, lalagyan pa rin natin yan ng palaman. Yun po yung exciting, paano natin gagawin lagyan ng feeling yung donut na may butas sa gitna. So, i-rest ko muna yung dough for about 10 minutes bago tayo mag-start mag-cut. Okay, meron po ako ditong pre-cut na plastic. So, ang gagawin ko po is tatakpan ko siya para ma-avoid nating ma-dry yung dough natin. Okay, so after 10 minutes of resting, ready na natin siyang i-cut using our donut cutter. Yan. Press. Yan. Then, tanggalin natin yung nasa gitna. O, di ba? Hindi siya nag-shrink. So, meron ako ditong pre-cut wax paper. Or ito, yung parang muffin liner. So, hindi ko na po siya, anong tawag dito? Hindi ko na po siya idadas ng flour. Ang pangit po kasi nun, hindi makinis yung donut na ilalim ng donut. So, mas mainam wax paper. Saka yung ganun pong style, nakakapangit po sa mantika, ang daling masunog. So, how much lang naman po ang wax paper? Huwag nyo na pong panghinayangan, ganun po talaga. Kung gusto nyo, ang outcome ng donut nyo is napaka-kinis, walang bulo-bulo to. Kasi pag may flour yung ilalim, di ba dinadas natin yung old style. Hindi ko naman kine-question yung old style or traditional way. Pero para ma-improve natin yung texture, saka kinis ng donut natin,
gumamit kayo ng parchment or wax paper. Wax paper na lang po gamitin nyo dahil mas mura siya. Okay? So, optional. So, you can still use the traditional, dinadas nyo siya ng flour, nasa sa inyo po yun. Pero ako, wax paper yung ginagamit ko para maganda. Makikita nyo po mamaya yung outcome pag nag-fry tayo, yung in-explain ko po sa inyo. Okay. Yan. So, look at that. So, tama po, no, di ba? So, hindi nag-shrink yung donut natin. So, nakita nyo naman, oh, hindi siya, di ba, kapag gumagawa kasi tayo pagka-roll natin, cut agad, mali po yun na technique. Okay? Wag nyo po yung gagawin. Kasi, mag-shrink yung donut. So, wala na siyang butas sa gitna. O, ito, oh, nakita nyo naman, no shrinking, kasi na-rest natin yung dough natin, di ba? Yan. O, yung maliliit, huwag nyo itapon yan. Pwede nyo siyang gawing cronuts, yung mini donut. Saka tingnan nyo, oh, perfect circle yung donut natin. Okay, same process. Yung sobra ko, pagsamasamahin ko pa rin po siya. Yan. Sayang, gawin pa rin nating donut, syempre. Diba? Yan. So, pagsamahin nyo lang na ganyan. Okay. Then, i-rest natin ulit ng 10 minutes roll. Then, rest ulit ng 10 minutes. Kasi sayang naman po pag itatapon natin to. Yan. So, ito yung first batch natin na na-cut. So, I have plastic, yung roll bag na malaki. Nag-cut ako. So, i-wrap nyo siya ng plastic para hindi po siya mag-dry yung skin ng ating dough. And then, kapag may proofer kayo, 30 minutes lang po, okay na yan. Pag may proofer, you don't need to wrap with plastic. Since wala tayo yung traditional na pagpapaalsa yung gagawin nating method, so, para-paraan, plastic. So, aabutin tayo dito ng around 45 minutes to 1 hour. And then, depende po sa lugar nyo. So, sa Pilipinas, tropical countries, mainit po ang Pilipinas. So, mabilis lang tayo makapagpaalsa. So, mga 45 minutes pwede na to. And then, depende pa rin po sa weather. Isa pa po, ang nagkukos ng matagal na pagpapaalsa, aside from weather, double check your yeast. Baka mahina na, hindi na masyadong active ang inyong yeast, nakakakos din po yon. So, kapag in-store nyo ang yeast nyo sa freezer ng airtight container, aabot po yun ng 3 months to 6 months yung shelf life ng inyong libadura. So, yun po yung isa kong tip. Minsan sa yeast din, bakit matagal umalsa. Pag bago-bago po ang yeast, very active po yan. 30 minutes, nakapaalsa na tayo sa traditional way ng pagpapaalsa ng dough. So, ayan. So, after 45 to 1 hour, i-check natin mamaya yung first batch nating pinapaalsang donut dough. Okay, magdadusting ulit ako ng flour sa ating working table. Then, after 10 minutes na ulit to ha, iro-roll ko ulit yung ating donut, yung dough natin. So, always remember, half inches po siya. So, pag ganyan na lumalaban, yung bumabalik, ibig sabihin, kulang pa ng rest. Pero okay lang yan. Ayan. So, hayaan lang natin siya. Ang importante dito, ma-rest nyo siya bago, matamang rest po siya pag kinat para hindi siya nag-shrink. So, half inches, gaya ng sinabi ko, half inches pa din. Okay. Let's rest for another 10 minutes ulit tayo. So, wala namang butas mama yung gagawin ko. Okay.
So makakagawa lang tayo ng 2 piraso mamaya. Okay. So, another tip po ulit pala, bago ko makalimutan, ang tinapay bawal sa aircon. Galit siya. So, pinatay namin yung aircon. Tiis ganda kami dito, mainit sa baking studio. So, kailangan po talaga yon. Kasi pag nadadirect na yung lamig ng aircon sa dough, pangit po yung kalalabasan niya. So, dapat room temp lang din yung room na paggagawan natin ng tinapay. So, that's it. See you later again after 10 minutes. Okay, ibang style naman, yung walang butas sa gitna yung gagawin natin. Bale, I think 2 po yung magagawa natin dito. Yan. Press lang, then ganyan po siya. Yan. Then, so hanggang maubos po yung dough ha. Ganun lang po yung gagawin nyo. So, sayang naman to pag hindi natin siya gagamitin. So, gagawa naman tayo ng ibang style ng donut. Yung Pilipit or crullers. So, itodo na natin para marami kayong idea paano gagawin yung ating donut. Okay, for crullers, magtitimbang ako ng 50 grams bawat isa. 50 grams of dough. Okay, 50 gramos. Okay, 50 grams. Then, kulang lang konti. Okay, then, bibilugin natin to. Pipigura siya. So, kailangan pa rin nating i-rest kasi ang dough kasi pag ninid natin, lumalaban siya. Mga 10 minutes lang din po, ganun lang kabilis. Para mabilis na tayo, so after nating figura, pwede na natin siyang pahabain. Kasi crullers naman to. Yan. Pahabain natin siya. Yan. Hayaan lang natin, ayan, kasi lumalaban pa. At least, mamaya, madali na lang siyang humaba. Okay. I-rest natin siya ng 10 minutes. Okay, for crullers, gagawa na tayo ng Pilipit or crullers ang tawag dito. So, kapag nakarest siyang pahaba, di ba, ang bilis niya na, nakarelax na siya. Ganun lang po kabilis. So, or ganito yung gawin nyo para ma-sure na mag-con siya. Yan. Then, wax paper pa din. Okay, last. Then same, takpan nyo pa rin ng plastic para hindi mag-dry, mas mabilis pa umalsa yung ating crullers. Okay. Then, see you later pag magpa-fry na po tayo. Okay everyone, after 1 hour, ayan, so nag-double in size na yung ating donut. As you can see, ganito natin malalaman pag ready na nating i-fry ang donut. Once you touch it, yung surface niya, may naiwan na indent like a dimple. Ito yung mga una kong tinouch. Ayan. Tinouch nyo siyang ganyan, hindi na nag-bounce back, may indent na siya na parang dimple, meaning sagad na yung alsa ng ating donut. So, ready to fry na po siya. Hindi lang po to sa donut ina-apply, even sa ating mga breads na binibake. Ito po yung, dito natin malalaman na ready na siya. So, that's it. Ito na yung ating oil, 160 degrees Celsius. And then, pag na-achieve nyo na yung init ng mantika, babaan nyo na po yung temp ng ating pan. Okay? Then, ilalaglag ko na yung donut natin. Then, using our tong, ihilain mo yung
parchment paper. Then may naka-ready kayo dapat na, anong tawag dito? Ito, yung cooling rack. Ganyan lang po. So, 160 degrees Celsius. 150 to 160 degrees Celsius. Tandaan nyo po yan. Okay, since ang ganda ng temp ng donut natin, look at it. I-flip ko na siya hanggang maging light golden brown. Yan. Yan po siya. Same. Dapat parehas po siya. And then, magkakaroon siya ng ring line ang tawag po dyan. It's a ring line. Normal po yan sa donut natin. So, meaning, pag nagkaka-ring line kayo, achieve ang inyong donut pag may ring line po siya. So, once na-reach nyo yung apoy, yung init ng mantika sa thermometer nyo, hinaan nyo na po siya para ma-maintain lang yung init. And then, i-check natin bago natin hanguin kung parehas na sila dapat both sides same color sila. Hindi pwedeng magkaiba. Okay, ready na. Look at it. Okay. I-drop ko ulit yung next batch. Yung iba mamaya pa po, ongoing pa rin yung alsa. Hila. Ayan. Kasi hindi naman po siya didikit. Next, yung ating mga bilog na donut. Yan, sunod-sunod na po yan. So, hila lang. So, hindi naman pwedeng bumagsak ang mantika ng inyong donut. So, ang mangyayari naman po kapag masyadong mahina, magiging oily, i-absorb ng donut yung mantika. Okay, tandaan nyo po yun. So, dapat maintain yung temperature, naka-maintain tayo sa temp. Yan po yung tatandaan nyo. Okay, then let it cool. Okay everyone, habang pinapalamig natin yung pritong donut, gagawa tayo ng vanilla sugar. So, ang dapat natin gamitin is vanilla pad, pero wala akong vanilla pad, so vanilla paste po ang gagamitin ko. So, from 200 grams,
nag-scoop ako ng 1/4 teaspoon of vanilla paste. Then, using a wire whisk para kumalat siya. Ma-spread yung vanilla. Yan. So, kapag may buo-buo, i-crush na lang natin siya mamaya kasi ang dapat gamitin natin dito is vanilla pod or vanilla powder, same amount. Ayan. So, habang hinahalo natin, nawawala naman po yung buo-buo ng ating sugar. Ayan. Ganyan po itsura niya. Para hindi lang siya sugar, may flavor yung ating vanilla sugar. This is granulated sugar, 200 grams granulated sugar plus 1/4 teaspoon of vanilla pod or paste or powder. Kung ano pong available sa inyo. So, yung iba, kung ayaw nyo naman ng, what do you call that? Ayaw nyo naman ng vanilla, granulated sugar, substitute, di ba mostly ginagamit nila is sugar powder. Powdered sugar. Okay? And that's it. And the vanilla sugar, itago nyo lang po siya, it will last forever. So, pagkalamig ng inyong donut, ganito yung gagawin natin. Paano tayo maglalagay ng palaman? So, gagamit ako ng pastry piping tip. Bubutasan ko siya. Cross. Yan. Pa-cross yung mga butas. Ganyan. Up at 1, 2, 3, 4. Pa-cross po siya. 1, 2, 3, 4. Medyo konting ingat ha, baka hanggang doon naman po yung butas sa ilalim. So, ganito lang. Hanggang sa gitna lang. 1, 2, 3, 4. So, pag sa bilog naman, yung technique, dito na lang po kayo magbutas sa gitna. Para makapaglagay tayo ng filling mamaya sa donut natin. So, ayan. Sa gitna lang po. Okay? Yan. Then, meron po akong store-bought na custard filling. Ready-made na siya. Custard or vanilla filling. Or mas kilala siya sa custard. So, maglalagay na tayo ng filling niya. 5. 5 tayo. Ganyan lang po. Yan. So, makikita naman po na mapupuno na siya pag mararamdaman nyo po yan. Then, flip lang po dito. Sa bilog naman po tayo. Ganyan lang po.
Okay, para kumapit yung sugar, kumuha lang ako ng mga lightly brush lang natin siya ng custard natin. Yan, kasi hindi sugar glaze lang yung gagamitin po natin. So, i-brush natin siya all over lahat ng sides. Yan. Para dumikit yung sugar. Kasi sugar coat lang yung gagamitin natin. Kasi granulated po yung sugar. Medyo malabo po yung nakakapit. So, kailangan natin i-lightly brush ng custard filling. Yan. Okay, start na tayo mag-dip. Yan po. Ganyan lang siya. And that's it. Ang ganda ng donut kasi natin, hindi siya oily. Pag right yung temp. Yan. So, same process with the bilog. Magpa-brush lang ako. Lightly brush. Para kumapit yung sugar. Okay? Okay, tapos na po tayo. So, there you have it. Our donut. Okay, slice na natin yung donut natin. Let's check with the filling. Charan! Look at it.